At akin po muna yung binibigay pong pagkataon sa ating beloved Minister Phil Moore sa awa sa kanya pong exhortation. Amen, praise God. Amen, praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Kristo. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord. Tunay nga po napakabait ang ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. We give the highest praise, glory, honor, majesty, and thanksgiving to our loving God and Savior, Jesus Christ. Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Wala po tayong ibang tinataas dito, dinadakila, sinasamba, kundi ang nag-iisang Diyos, ang pangalan ay Hesus Kristo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Hallelujah. And we continue to give honor and remember the blessed teachings and memories of our beloved Pastor, Evangelist Will D. Almeda. There's Papa, and also our blessed and Pastor, Lina C. Almeda. There's Mama, and greetings and respect to the entire Almeda family po sa panguna po ng ating beloved Ate P. Beloved Mr. June. Praise the Lord. Beloved Ate Ted, beloved Bishop Luke Smith. Praise the Lord, beloved Mr. Paul, sa Ate Tin, mga minamahal sa ating beloved, hanggang sa kaapu-apuan po ng ating beloved friends in the Lord, sa aking beloved wife. Praise the Lord, hallelujah. Maging sa ating beloved Ate Lala, beloved Mr. Rick, and family, praise the Lord, hallelujah. Maging sa mga apo ng ating beloved friends in the Lord na ating kasama sa araw na ito, sa ating beloved Kuya Mark, Ate Maine, and family Kishi. Praise the Lord, pagpalain po tayong lang lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord, talagang naimbag ni Apo Diyos. Amen? Aging gana, iti first day, iti krusada ni Apo Diyos dito'y Baguio Convention Center. Awan ti sabaling, intay madangdangag, kundi iti kinaimbag ni Apo Diyos. Ti banbanag, araramida ni Apo Diyos, ingana, tatang panahon tayo. Kung noon, mga minamahal, may mga nagsasabi, ang mga himala ay natatapos sa Biblia, mga minamahal, kapanahonan ng mga apostoles, kapanahonan ng mga disipulo. Subalit, mga minamahal, sabi ng balang kasulatan, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. At kung sinabi ang mahal na Panginoon ay nanatili noon, ngayon, at magpakailan-kailan pa man, hindi lamang ang kanyang salita ang mananatili, maging ang kanyang kapangyarihan. Aming aramida ni Apo Diyos, mga minamahal, dagirabanbanag, ngayon tayo mabasbasa, iti Biblia, mga minamahal, lahat po yan ay nagaganap hanggang sa mga sandali ito at marami pang gaganapin. At gagawin ang ating pinakamamahal na Panginoon maging pagkatapos ng buhay na ito. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang katotohanan ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi matatapos ang mahimala at mga biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng banal kasulatan, mga minamahal, dito po sa Hebreo 2:3 and 4, mga minamahal, Hebrew chapter 2, verse 3 and 4. How shall we escape if we neglect so great salvation which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them that heard him. God also bearing them witness, both with signs and wonders, and with diverse miracles, and gifts of the Holy Ghost, according to His will. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Sa Tagalog, mga minamahal, paanong makatatanan tayo kung ating pababayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na ipinangusap ng Panginoon nung una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig. Napawang sinasaksihan naman ng Diyos na kasama nila sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at ng mga saganang kapangyarihan at ng mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanyang sariling kalooban. Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Paano daw natin, mga minamahal, matatakasan? Ano yung bagay na matatakasan natin? Amen? Kung noong lumang panahon, mga minamahal, unang panahon, sa lumang tipan, mga minamahal, kung sila ay nakakalabag sa kautusan ng Diyos, may karapatang parusa na kanilang kailangang harapin at pagdusahan, mga minamahal. Sabi ng kasulatan, how much more sa ating kapanahunan, we are in the dispensation of grace. Nasa panahon tayo, mga minamahal, na ang habag ng ating dakilang Diyos. Amen? Ay malawak, mga minamahal. Yung habag na yan, mga minamahal, yun yung pagkabayubay ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo. Nang gagawin na lamang ng sangkatauhan ay tanggapin at kilalanin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Na siya ang Diyos, mga minamahal, siya, mga minamahal, ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Siya ay nagkatawang tao upang sa ganun ay mabayubay sa krus ng Kalbaryo upang kanyang ibigay ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Kaya sabi ng kasulatan, mga minamahal, how shall we escape? Mga minamahal, ano yung ating matatakasan, mga minamahal? The judgment, the eternal judgment. Amen? Yung condemnation sa mga tao na hindi kikilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakahalaga po
ang kaligtasan na iniaalay ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo sa atin. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kaligtasan na natanggap natin ay hindi mga maliliit na mga bagay lamang, kagaya ng mga narinig po natin ng mga patotoo, ng mga minamahal po natin mga kapatiran na tapat, na naglingkod, nagtiwala, sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ng kanilang mga pananampalataya at masigasig na pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon na kanilang narinig sa mga lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon na ginamit ng ating dakilang Diyos, kumilos ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang mga ito ay hindi mga maliliit na mga bagay. Everybody shout, amen. Parte ito, mga minamahal, ng dakilang bagay na ginawa ng ating dakilang Diyos upang sa ganoon ay magkaroon ng kaligtasan ang sangkatauhan. Everybody shout, praise the Lord. Dahil minsan ang tao, kung wala sila makikitang manifestasyon ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Amen? Maraming nagsasabi, to see is to believe. Kaya ang mahal na Panginoon, kaya ipakita ng ating dakilang Diyos ang kanyang kapangyarihan. At sino ang gagamitin ng ating pinakamahal na Panginoon upang kanya ipakita ang kanyang kapangyarihan, mga minamahal, sa kanyang mga tunay na mga anak na nagtitiwala at sumasampalataya sa kanyang dakilang pangalan. Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Ngunit mga minamahal, may babala, mga minamahal, sa kabila ng mga bagay na ating naririnig, sa kabila ng lahat ng mga himala, mga pagpapala na ating mga naririnig mula sa unang araw ng banal na krusada ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Dito'y Baguio Convention Center. Dito rin banbanlag, ngayon tayo na nangangag, miracles of the Lord, mga minamahal, may babala mula sa salita ng ating dakilang Diyos. How shall we escape if we neglect? Kung mananatili lamang yan, mga minamahal, sa ating mga tahinga. Kung mananatili lamang, mga minamahal, na ay, agpaysugayam nga ni Apo Diyos kat agar-arami ti milagro. Ay, agpaysugayam nga ni Apo Diyos ngay kat agpapaimbag ti saksakit. Agpaysugayam nga ni Apo Diyos pi mga kat agit ito ti pagpapala. Agpaysugayam ti bagbaga ni Apo Diyos. Pero kapag mananatili tayo sa hanggang ganoon lamang, mga minamahal, at hindi natin papahalagahan ang pagtawag sa atin ng ating pinakamalapin upang siya ay ating tanggapin, mga minamahal. Dahil sa pamamagitan lamang ng ating busilak na puso na pagtanggap sa ating pinakamalapin noon, mga minamahal, mabubuksan ang kaligtasan para sa atin. Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kapag sinabing neglect, mga minamahal, hindi lamang ito simpleng pagtanggi, mga minamahal. Pero ang sinabi, mga minamahal, kapag sinabi mong neglect, mga minamahal, ito yung pagpapabaya. Nasa kabila ng mga narinig na natin, mga himala, mga minamahal, pababayaan natin ang imbitasyon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito ay isang pagbabaliwala sa mga narinig natin, mga nakita natin, mga nasaksiyan natin, mga himala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagbabawalang bahala sa kaligtasang iniaalay ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Hindi pagpapahalaga sa pagtawag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Those are forms of neglect na sinasabi na ba kasulatan. Kaya inuulit ko, hindi po sapat, mga minamahal, na malaman natin na nagmamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon, na siya'y nabayubay sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan. Hindi po sapat, mga minamahal, na nalaman natin ang dakilang biyayang ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kailangan natin gumawa ng hakbangin. Everybody shout, praise the Lord. Kailangan natin, mga minamahal, tanggapin, pahalagahan, panghawakan at sundin ang kautusan, ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout amen. At paano natin pinanghahawakan ang pangakong ito, ang biyayang ito, ang kaligtasang ipinagkaloob sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon para sa mga naligtas na? 1980s, mga minamahal, nagkaroon ng banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon sa lugar na ito, mga minamahal. From 1990 hanggang 2000, sunod-sunod, mga minamahal, na nagkaroon ng mga krusada. Bawat taon, halos bawat taon, nagkakaroon ng krusada. Ang mga lingkod ng ating dakilang Diyos sa katauhan ng ating ginagalang ng mahal Pastor Willis Rada Almeda, our beloved assistant pastor, Lina C. Almeda, mga minamahal, nagpadala ng mga magagawa upang sa ganoon mapangasiwaan, mapangalagaan ang kanyang banal na iglesia sa lugar na ito, mga minamahal. Paano natin pinanghahawakan ang kaligtasan na ito, mga minamahal? Basahin po natin itong mensahe, mga minamahal, salita ng ating pinakamamahal na Panginoon na ibinigay ng ating pinakamamahal na Panginoon dito po sa Mateo, 41, mga minamahal. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa pangalan ng propeta ay tatanggap ng ganti ng isang propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa pangalan ng isang taong matuwid ay tatanggap ng ganti ng isang taong matuwid. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon.
He that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. And he that receiveth a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. Sino ang nagsalita nito, mga minamahal? Sino ang nagbanggit nito, mga minamahal? Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sinabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, babalikan po natin ang 40, He that receiveth you, receiveth me. And he that receiveth me, receiveth him that sent me. Ang tumatanggap sa inyo ay ako ang tinatanggap. At ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap na nagsuko sa akin. Everybody shall praise the Lord. Yan ay mga malinaw na salita, mensahe ng ating pinakamamahal na Panginoon na sino man ang tatanggap, mga minamahal, sa ipinapangaral ng mga lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tinatanggap nila hindi yung lingkod ngayon, mga minamahal, ang tinatanggap nila yung pinapangaral ng lingkod na yan. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po dahil sila ay tao, mga minamahal, kundi dahil sila ay mga lingkod, mga pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon ang kumikilos, ang mahal na Panginoon ang tumawag sa kanila. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sabi ng mahal na Panginoon, ang tumatanggap, ang kumikilala, at ang nagpapasakop sa kanila bilang mga lingkod at matuwid sa pananampalataya ay dadaloy ang pagpapala at gantimpala ng gawain ng Diyos. Everybody shall praise the Lord. Amen? Kaya bawat naririnig natin mga patotoo ng mga tunay na mga anak ng mahal na Panginoon, amen, na hindi nila binaliwala ang mga katuruan ng mga lingkod ng ating dakilang Diyos. Katuruan ng ating beloved parents in the Lord. Hanggang sa mga sandali ito, mga minamahal, nagbubunga at nagbubunga, mga minamahal. They are receiving the prophet's reward. They are receiving the righteous man's reward, kagaya ng sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dahil idudugtong natin, sabi ng banal na kasulatan, 2 Chronicles chapter 20, verse 20, mga minamahal. Amen? Believe in the Lord thy God and you shall be established. Your faith will be established. Amen? Sa ating pagtitiwala at pagsasampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon, tumatatag ang ating pananampalataya. Everybody shall praise the Lord. And believe in His prophets and you shall prosper. That is a continuation in the New Testament, mga minamahal, na kailanman hindi magmamaliw ang salita ng mahal na Panginoon. Kung sinabi yan ng mahal na Panginoon sa lumang tipan, mga minamahal, mananatili yan, mga minamahal, hanggang sa bagong tipan at hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Maging pagkatapos ng buhay na ito sa mundong ito, mga minamahal, mananatili ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ye shall receive a prophet's reward. Ye shall prosper. Yung prosperity na sinasabi ng malapay, hindi lamang po sa mga material na bagay na yan, mga minamahal. Ano ang tinuro sa atin ng ating beloved parents in the Lord, mga minamahal? Ang pagpapala hindi natatapos sa mga material na bagay na yan, mga minamahal. Bonus na lamang yan. Ang pagpapala, mga minamahal, na higit natin pasalamatan ay ang kaligtasan na ating nakamit dahil sa pagkabayubay ng ating pinakamamahal na Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Palapakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. The spiritual blessing, amen, that is the best blessing, that is the best gift. Amen, natanggap natin, mga minamahal. That is the best reward na natanggap natin dahil sa pagtuturo ng mga propeta, ng mga lingkod, the righteous men and women of God. Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. At kung natatanggap ng ating ginagalang mahal na pastor, anuman yung mga reward na nakalaan sa kanila dahil sa kanilang pagsunod, dahil sa kanilang pananampalataya, dahil sa kanilang pag-ibig, marubdob na pag-ibig, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, whatever the reward that awaits them. Anong sabi ng kasulatan? We shall also receive them. Amen. Everybody shall praise the Lord. Kaya sino tayo, mga minamahal? Maraming nagsasabi, hindi po namin mapantayan ang pananampalataya ng mahal na pastor. Pero malinaw sa banal na kasulatan. Dahil sa kanilang pagpapagal, dahil sa kanilang pananampalataya, dahil sa kanilang marubdob na pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, the reward na ibinigay sa kanila ng mahal na Panginoon ay matatanggap din naman natin dahil tinanggap natin ang kanilang mga turo at mga aral. Palapakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Walang ibang turo, walang ibang aral, mga minamahal, hindi turo ng tao, hindi aral ng tao, mga minamahal, kundi aral, turo, ayon sa salita ng ating pinakamahal na Panginoon, ayon sa Biblia. Everybody shall praise the Lord. Wala tayong ibang narinig, mga minamahal, na pangangaral ng banal na iglesyang ito, mga minamahal, kundi ang patuloy na itaas, maparangalan ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shall praise the Lord. Kaya mga minamahal, napakahalaga ang patuloy na pag-aalaala sa mga lingkod ng Diyos. Amen. Everybody shall praise the Lord.
Kagaya mga minamahal ng lahat ng mga nagpatotoo kanina. Amen? Bakit nila inaalala mga minamahal? Dahil sabi na ba kasulatan, amen? Remind them until your next generation. Amen? Dahil alam ng malapay noon na bilang tao madali makalimot. Doon bumabagsak ang mga Israelita, kaya paulit-ulit na sila ay pinaparusahan ng malapay noon dahil sa kanilang paglimot sa katuruan ng mga kanilang mga ninuno. Na mayroong isang nag-iisang Diyos, mga minamahal, na kailangan nang sundin ang kautusan ng malapay noon. Lagi na nakakalimutan niya. Kaya maraming bilin ang banal na kasulatan mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, mga minamahal, na lagi ninyong alalahanin ang mga katuruan ng kanyang mga lingkod. Everybody shout, praise the Lord. At sabi dito, ituro nyo hanggang sa inyong salin lahi. Alalahanin nyo mga minamahal, noong panahon ng mga Israelita, 40 dias lamang na umakyat si Moses upang mag-ayuno at ipagkaloob sa kanya ang 10 kautusan ng malapay noon. Hindi pa natatapos ang 40 araw, mga minamahal, na pag-aayuno ni Moses, nakalimut na kaagad ang mga Israelita. Amen. Ganoon, mga minamahal, kapag hindi na ipapaalala sa atin. Everybody shall praise the Lord. Ilang araw lamang yun, mga minamahal, gumawa na sila ng Diyos-Diyosan nila. Amen? Nakalimot sila kaagad, mga minamahal. Yun ang sakit ng tao. Dahil we are still in a fallen world, mga minamahal. At yun ang strategiya ng kaaway, mga minamahal. Makalimot tayo sa kautusan, sa salita, sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kaya nga pinagtibay, mga minamahal, ang palaging pag-aalaala sa mga katuruan, mga minamahal, maging sa lakad ng kanyang mga lingkod. Sa bagong tipan, mga minamahal, na sinabi ng ating pinakamalapay noon, sinabi ng ni Apostol Pablo, in the book of Hebrews chapter 13 verse 7, alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo na nagsalita sa inyo ng salita ng Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamalapay noon. Remember them. Marami sa banal na kasulatan nagsasabing, remember, remember, remember. Bakit, mga minamahal? In remembrance, we have a connection to the power and authority of our loving God. Everybody shall praise the Lord. Hindi sinabi na kalimutan kapag sila'y wala na, mga minamahal, kundi alalahanin. Amen? Dahil pinapatukuyan, mga minamahal, ng salitang ito, mga minamahal, ay yung mga naunang mga Kristiyanong kinuha na sa piling na ng malapay noon nung sinabi ang talatang ito na alalahanin ninyo ang mga namuno sa inyo. Amen? Everybody shall praise the Lord. Pinapatukuyan nito, mga minamahal, yung mga nauna na mga Kristiyanong pumanaw na. Mga lingkod ng ating dakilang Diyos. Amen? Nauna na sa piling ng ating dakilang Diyos. Kaya nga sinabing, alalahanin ninyo. Everybody shout, amen. Ang sabi ng mga kasulatan, mga minamahal, ang matuwid ay alalahanin magpakailan-kailan pa man. At ang alaala ng matuwid ay pinagpala. Bakit pinagpala, mga minamahal? Amen? Because of the reward. Because of the righteous man's reward. Because of the prophet's reward, mga minamahal. Kaya ang alaala na sinabi sa Kawikaan, 10:7, mga minamahal, ang alaala ng matuwid ay pinagpala. Bakit? We have to connect that to the word of the Lord in Matthew chapter 10, verse 41. Amen. They that receive it, the prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. And he that receive it, a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. Kaya sinabi dito, ang alaala ng matuwid ay pinagpapala. There is a reward in remembering. Everybody shall praise the Lord. Ang pag-alaala ay hindi pagsamba, mga minamahal. Ang pag-alaala, mga minamahal, ay patuloy na pagkilala sa dakilang gawa at paggamit sa kanila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil wala tayong ibang sinasamba dito kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pagkilala sa kanilang pananampalataya. Kaya nga bawat naririnig natin, bawat patotoo, mga minamahal. Amen? Di patotoo ni Brother Sario. Amen? Yung second day, mga minamahal, paano siya nagkaroon ng pananampalataya? Hindi siya nakadalo, mga minamahal. Ni minsan hindi siya nakadalo sa gawain ng malapay noon. Nanood lang siya ng YouTube preaching ng ating ginagalang malapastor. Amen? Subalit dahil doon, mga minamahal, dahil narinig niya yung pananampalataya, nakita yung pananampalataya, meron ng ating ginagalang malapastor, mga minamahal. Pinag-aralan niya, hindi pa siya dumadalo, mga minamahal. Nag-ayuno na siya dahil narinig niya sa katuruan ng ating ginagalang malapastor. Nagkaroon siya ng pananampalataya, hindi pa siya dumadalo, mga minamahal. Pinagaling siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. At nung nagkaroon ng krusada, mga minamahal, doon pa lang siya dumalo at nagpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal?
Dahil ang katuruan ng mga lingkod ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay patuloy na nilalangisan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Pagpapahalaga sa kanilang pagtitiis at sakripisyo. Pagpapatuloy sa kanilang iniwang halimbawa, mga minamahal, yun yung mga tamang pag-alaala. Hindi lamang sa pamamagitan ng pagbanggit, mga minamahal. Dahil ang tunay na pag-alaala, mga minamahal, ay pagpapatuloy sa magandang halimbawa, sa pananampalataya na kanilang ipinakita sa atin, mga minamahal, na kailangan din naman natin tularan sa ating paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Panginoon, upang sa ganun ay dumaloy sa atin, mga minamahal, yung sinasabing pagpapala, the prophet's reward, the righteous man's reward. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya sabi, mga minamahal ng apostoles, tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. Hebrews chapter 13 verse 7, tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. Kung paano sila lumakad, kung paano sila naglingkod, umibig, nagmahal ng lubos sa ating pinakamahal na Panginoon. Tularan ninyo, mga minamahal. Kaya yung babalikan po natin yung mga minamahal, yung babala ng ating pinakamahal na Panginoon. How shall we escape if we neglect? Kung pababayaan po natin ang ating kaligtasan dahil sa mga bagay na nagaganap, mga minamahal, nangyayari sa ating kapaligiran, mga minamahal. Amen? Magkaroon tayo ng mga doubts and confusion sa ating pananampalataya, sa ating kaisipan, mga minamahal. Amen? How shall we escape if we neglect? Kung babaliwalain natin ang kanyang pagpapadala sa kanyang mga lingkod, mga minamahal, how shall we escape the terrible judgment of the Lord? How can we escape eternal damnation? Walang hanggang paghihiwalay sa Diyos, mga minamahal. Amen? Dahil uulitin natin, mga minamahal, ang kanilang mga itinuro ay patungo sa daan, sa kaluwalhatian ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Amen? Kaya patuloy po nating alalahanin, mga minamahal. Amen? Upang sa ganun ay manatili sa atin ang pagpapala, biyaya na walang hanggan na ipinangako sa atin ng ating pinakamahal na Panginoon. Ang pagpapala, ang mga biyaya, mga minamahal na ipinagkaloob, mga minamahal, sa ating ginagalang mga pastor, sa ating Blaustand Pastor, mga minamahal, anuman ang reward na kanila natatanggap sa pili ng ating pinakamahal na Panginoon sa mga sandaling ito, mga minamahal, yun yung ating matatanggap. Amen? Pagdating ng panahon na tayo ay kukunin at haharap sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya sa lahat ng mga baguhan na naririto, mga minamahal, napakahalaga po ang mensahe ng crucifixion. Dahil diyan nag-uumpisa, mga minamahal, ang kaligtasan. Amen? Na inialay ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo ang kanyang buhay. Yan po ang itinuturo sa banal na iglesyang ito, mga minamahal, na mag-uumpisa ang ating kaligtasan if we recognize and we remember how the Lord died for us. The God, the creator of the heavens and the earth, He chose to manifest Himself in a form of flesh just to die for us. Alalahanin natin yan, mga minamahal. Dahil dyan mag-uumpisa, mga minamahal, yung kaligtasang iniaalay po sa inyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kaya magpatuloy po tayo, mga minamahal. Amen. Magpatuloy tayo sa paggasik ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Continue to win souls. Amen. Dahil lahat po, mga minamahal, na mga kaluluwa na ating inilalapit sa ating pinakamahal na Panginoon, mga minamahal, sila din naman ay tatanggap ng prophet's reward. Sila din naman ay tatanggap ng righteous man's reward, mga minamahal. Higit sa lahat, mga minamahal, ang reward, ang buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Ay ayatanda kayo, mga minamahal, but the Lord loves you so much, mga minamahal, mas iniibig kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagpalain po tayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon.